Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa araw pong ito, sama-sama po nating awitan at alayan ng papuri ang ating Panginoon. Sa mga nagmamahal sa Diyos, tayo po'y umawit. Hallelujah! sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Dahan-dahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lilim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lilim. Panginoon, ang ngalan mo
lilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisip ng puso ko'y sa piling mo.
You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana kayo po'y patuloy na napagpapala ng ating gawain at sama-samang pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. I have a very important message today. My topic is entitled, When Familiarity Steals Your Faith. When familiarity steals your faith. Sabi ng Mark 6 verse 4, a prophet is not without honor, except in his own town, among his relatives, and in his own home. Mga kapatid, may isang tahimik na kaaway ang spiritual growth na madalas hindi natin napapansin. Hindi persecution, hindi kahirapan, hindi rin kakulangan ng talento. Ang tawag sa kaaway na ito ay familiarity. Kapag masyado na tayong sanay sa mga banal na bagay at nawawala na ang ating paggalang. Kapag sanay na tayo sa presensya ng Diyos, sa simbahan, sa inyong pastor, sa ministry, sa worship, sa mga gawain ng Panginoon, minsan hindi na natin ito pinapahalagahan. At ang resulta, familiarity steals faith. At kapag ninakaw ang faith, susunod ang disobedience, disrespect, complacency, at spiritual decline. Ecclesiastes 5:1, mag-ingat ka kapag pumapasok ka sa bahay ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na pumasok ng pabaya. Sinabi niya na mag-ingat. Ang too familiarity ay nagdudulot ng pagkawala ng paggalang. In Mark 6 verse 3, hindi ba ito ang karpentero? At sila'y natiso dahil sa kanya. Sa bayan ni Jesus, kilala nila siya. Alam nila ang pamilya niya, alam nila ang trabaho niya, nakikita nila siya araw-araw. Pero imbes na mas lalo siyang parangalan, mas lalo siyang minamaliit. Minsan ganito rin tayo sa gawain ng Panginoon. Nakakakita tayo ng mga ganito ring asal. Late dumarating sa church, pero hindi nahihiya. Habang may preaching, nagsi-cellphone, nakikipag-chat, umaalis agad kahit hindi pa tapos ang gawain. Hindi ginagampanan ang naka-assign na ministry sa kanya. Hindi sumusunod sa schedule.
hindi naghahanda para sa ministry, panay excuse, kulang sa commitment, hindi nire-respeto ang leaders, chismis at reklamo lang ang inuuna kaysa panalangin. Ginagawang ordinaryo ang mga bagay ukol sa Diyos. Hindi ito simpleng ugali lamang. Ito ay sintomas ng puso na nawawala ng paggalang, nawawala ng reverence sa presence ng Panginoon. Kapag mahalaga ang isang bagay sa atin, pinaghahandaan natin. Kapag may interview sa trabaho, maaga tayo. Kapag flight sa eroplano ang habulin, maaga tayo. Kapag concert ng paboritong artista, maaga tayo, handa tayo, nagmamadali. Pero bakit minsan sa gawain ng Diyos? Bakit sa gawain ng Panginoon? Kulang ang urgency. Hindi problema ng schedule. Ang madalas na problema ay value. Kung ano ang mataas ang halaga sa puso natin, yun ang binibigyan natin ng respeto. Mga kapatid, hindi lahat ng disrespect ay malakas ang boses. May mga Kristiyanong iniisip na hindi sila disrespectful dahil hindi naman sila sumisigaw o nakikipag-away. Pero may mga tahimik na anyo ng disrespect. Una, yung chronic lateness. Ang pagiging late ng paulit-ulit. Ito ay hindi lamang issue ng oras. Minsan, issue ito ng honor. Kapag lagi tayong late sa gawain ng Diyos, pero may oras sa ibang bagay, kailangan nating suriin ang ating priorities. Romans 12:11, huwag kayong maging tamad sa inyong gawain. Ang paulit-ulit na pagiging late ay hindi lang time issue. Maaaring ito ay maging issue ng diligence at honor. In Malakay 1:8, inalok ng Israel sa Diyos ang kanilang tira-tira at depektibong handog. Sinabi ng Diyos, subukan mong ihandog yan sa gobernador. Ang prinsipyo ay ganito, kung ibinibigay natin ang best natin sa tao, gaano pa kaya sa Diyos? Pangalawa, ang half-hearted service. Half-hearted service. Yung nagsimula pero hindi tinapos. Nag-volunteer pero nawawala kapag may responsibilidad na. Yung present sa pangalan pero absent sa commitment. Ang excellence ay hindi perfection. Ang excellence ay pagtatapos ng sinimulan. In Colossians 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon. Hindi sapat ang nagsimula. Faithfulness includes finishing well. Luke 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Pangatlo ay lack of preparation. 1 Timothy 2:15, pagsikapan mong maging kalugod-lugod sa Diyos. Ang paglilingkod ay hindi dapat minamadali lang. Sa paglilingkod, may paghahanda, may pagsisikap, pagpupursige, may excellence. Huwag yung worship team na hindi nagpa-practice.
teacher na hindi naghahanda, worker na walang plano, cell leader na walang panalangin. Hindi sapat ang talent. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating paghahanda. Pang-apat, casual attitude toward holy things. May mga Kristiyano na parang ordinaryong meeting lang ang worship service. Umaaten parang ordinaryong gawain lang, ordinary meeting lang ang church celebration, ang worship celebration. Walang expectation. Walang antisipasyon. Walang reverence. Nakalimutan na natin kung sino ang dahilan kung bakit tayo nagtitipon. Hindi tayo nagtitipon dahil sa programa. Nagtitipon tayo dahil sa hari ng mga hari. Nagtitipon tayo dahil sa ating Panginoon. Hebreo 12:28, maglingkod tayo sa Diyos nang may paggalang at banal na takot. Hindi entertainment ang worship. Hindi social gathering lamang ang church. Ito ay pagtitipon ng mga taong sumasamba sa buhay na Diyos. Kapag nawala ang paggalang, nawawala rin ang pagpapala. Mark 6:5-6. Sabi ng Biblia, hindi siya makagawa roon ng maraming himala. At namangha siya sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Hindi nagkulang ang kapangyarihan ni Jesus. Nagkulang ang pagtanggap ng mga tao. Kapag humina ang honor, kadalasang humihina rin ang faith. In Proverbs 1:7, ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Lahat ng spiritual growth ay nagsisimula sa reverence, sa paggalang. Sa bayan ni Jesus, sinabi ng Biblia na kakaunti ang himalang nagawa doon dahil sa kanilang unbelief, sa kawalan ng pananampalataya. Hindi nagbago si Jesus. Ang nagbago ay ang puso ng mga tao. Ganito rin ngayon sa mga gawain sa simbahan. Ganito rin. Maraming gustong makaranas ng revival. Maraming gustong makaranas ng breakthrough. Pero ayaw iwasto ang ugali ng puso. Minsan hinihingi natin ang kapangyarihan ng Diyos habang binabaliwala natin ang kabanalan ng Diyos. Hindi pwedeng ihiwalay ang pananampalataya at honor. Anong mga pagtutuwid na kailangang marinig ng mga Kristiyano? Una, hindi dahilan ang tagal mo sa church para mawalan ng apoy. Revelations 2 verse 4, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Posibleng matagal na sa church, pero malamig na ang puso. Hindi dahilan ang tagal mo na sa church para maging kampante. Pangalawa, hindi lahat ng koreksyon ay paghuhusga. Proverbs 12:1, ang napupuot sa saway ay mangmang. Ang mature na Kristiyano ay marunong tumanggap ng pagtutuwid. Hindi lahat ng criticism ay persecution. May mga taong kapag kinukorek, agad-agad nasasaktan. Pero ang koreksyon ay bahagi ng discipleship. Kung hindi tayo marunong tumanggap ng pagtutuwid, mahihirapan tayong lumago. Ang pagiging offended
ay hindi dahilan para maging unfaithful. Luke 17:1, hindi maiiwasan ang mga kadahilanan ng pagkatisod. May mga taong nasaktan, kaya tumigil. Nainis, kaya umurong. Na-offend, kaya lumipat ng ibang simbahan. Na-offend, kaya nawala ng commitment. Pero tandaan, ang commitment natin ay una sa Diyos, hindi sa emosyon. May masasaktan tayo. May magkakamali laban sa atin. Pero hindi dapat mawala ng commitment sa Diyos. Pang-apat, ang attendance ay hindi katumbas ng discipleship. James 1:22, maging tagatupad kayo ng salita, huwag tagapakinig lamang. Hindi sapat ang nakikinig. Dapat may pagbabago. Hindi sapat ang attendance lang kung wala namang transformation. Dapat may transformation. Dapat may pagbabago. Paano ito mababago? Mga kapatid, ibalik natin ang takot at paggalang sa Diyos. Psalms 111 verse 10, ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Kapag bumalik ang reverence, ang mataas na paggalang sa Diyos, babalik ang tamang asal. Magkaroon ng personal accountability. In Lamentations 3 verse 40, suriin natin ang ating mga lakad. Kailangan ng self-examination. Tumigil ka na sa mga excuses, mga alibis. Sabi nga, kapag ayaw, ang daming dahilan. Pero kapag gusto, nakagagawa ng paraan. Magtanong ka sa sarili mo, suriin mo ang sarili mo, bakit lagi akong late? Bakit kulang ang commitment ko? Bakit madali akong ma-offend? Bakit hindi ko natatapos ang responsibilidad ko? Ang pagbabago ay nagsisimula sa honesty. Maging honest tayo, kapatid. Pangatlo, tratuhin ang ministry bilang pribilehiyo. Tratuhin natin ang gawain, ang ministry, ang ating church celebration, discipleship, cell group. Tratuhin mo na ito isang privilege. It's a privilege. 1 Corinthians 15 verse 58, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Huwag mong ituring na kabigatan ang gawain. Hindi burden ang ministry. Pribilehiyo ito. Hindi pabor sa church. Pribilehiyo ang makapaglingkod sa hari ng mga hari. Hindi kailangan ng Diyos ang serbisyo natin. Tayo ang nangangailangan ng pagkakataong maglingkod. Pang-apat, maging faithful sa maliliit na bagay. Marami ang naghihintay ng malaking assignment, pero hindi pa maasahan sa maliit. Faithfulness before promotion. Character before platform. In Matthew 25:21, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, magaling, mabuti at tapat na alipin. Hindi talent ang unang pinuri. Faithfulness. Panglima, magkaroon ng sa presence ng Diyos. Magkaroon tayo ng sense of pagkamangha sa presensya ng Panginoon. Ibalik natin yung pagkamangha. Psalm 122 verse 1, ako'y nagalak
nang kanilang sabihin sa akin, tayo'y pumunta sa bahay ng Panginoon. Hindi dapat napipilitan. Mayroong excitement dapat. May excitement, may expectation, may honor. Paalala sa mga Kristiyano, Galatians 6:9, sabi ng Biblia, huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Mga kapatid, maaaring hindi tayo bumagsak sa malalaking kasalanan, ngunit maaari tayong dahan-dahang matalo ng familiarity. Kapag ang presensya ng Diyos ay naging ordinaryo, kapag ang ministry ay naging routine, kapag ang pagsamba ay naging obligasyon lamang, unti-unting nananakaw ang ating pananampalataya. Ngunit kapag ibinalik natin ang honor, reverence, faithfulness, humility, sense of awe in the presence of God, muling sisigla ang ating relasyon sa Diyos. Sa aking pagwawakas, mga kapatid, ang revival ay hindi nagsisimula sa mas malakas na musika o mas maraming programa. Nagsisimula ito kapag ang mga taong sanay na sa Diyos ay muling mamangha sa Kanya. Mamangha tayo muli sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sa ating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!